Ang sarap naman yan. Merienda na kami sa studio. Okay, welcome back. At dito pa rin kayo sa With Due Respect kasama ang Team Pinas. Ngayon naman, magmumukbang tayo with a twist. Dito, magbibigay lang tayo ng short comments sa unang personalidad o mga bagay-bagay na maaalala natin sa mga itatampok na pagkain. Kaya naman, alamin na natin ang menu for the day. Dito lang yan sa Mukbangayan! Sinichiri ang pera ng taong bayan. Di alam na nila. Matamis, maasim, mabait. Ang mga isyu ng bansa, titikman dito sa Mukbangayan. Silino, kaya-kaya niya. Mukbangayan. Makain to sa gratin na. Ako kumakain na. Balita ko nilabas Ano ba ko nung yan? nung impeachment, yung first day nung pagpapatuloy ng Justice Committee sa Oo. pagdinig dun sa probable cause, kung may probable cause ang impeachment case laban kay VP Sara. Ano ba itong Yung menu naalala ko natin? dito, Chichirya na? parang ay may pangalang Mary Grace. Last name ay, hindi ko babanggitin. Parang may naalala ka. Ano to isa? Ano to siya? Ano to siya? Kinakain? Itong isa ay, tikman mo muna. Anong lasa niya? Dalawa. Parang wala tayong makuha ang endorser na. Familiar. Anong lasa? Nasa mangga. Mango cubes. Mango cube. Ito si Miggy. Miggy Ma. Parang alam ko na kung sino yung pattern na to. Ano masasabi niyo sa proceedings last time sa Senado? Yun ba yun sa Senado, Kongreso. sa Kongreso? Sa House. Oh. Ewan ko, may mga di raw sumipot eh. Saan pupunta? Ha? Parang iba yung pinupuntahan nila eh. May nagpa-press con. Yun. Pero alam mo, Sinipot. ang interesting lang sa akin, no, na after nila ginawa yung mga kalokohan nila, di ba, yung mga na ginawa nilang chichirempe, parang habang kumakain lang ng chichirya, gumagawa ng liquidation, kung ano makita nila, di ba? Yan na. Tempura, mingibango, ano ba pa yan? Mary Grace Piato, si Mary Grace, no? Nagchi-cheese roll siguro nung kumakain ng mga time na yon. Ayaw naman nila panindigan. Di ba? Ang sinasabi kasi nila, itong sinasabi ng mga Sara Duterte supporters tsaka mga defenders na nagbabalerina na niloloko nyo na yung sarili ninyo, kinukumbinsi yung sarili ninyo na tama na yung confidential fund supposedly, okay lang daw yung ganitong peking mga pangalan na liquidation, no? Yun pala eh. Okay lang pala eh. Di ba? Ba't ayaw ninyong panindigan doon sa House of Representatives at i-explain niya, number one. Number two, kahit sa COA rules, by the way, huwag nyo nang lokohin, huwag nyo nang lokohin yung taong bayan, kahit abogado ka o hindi, alam mo ito, malalaman mo ito. Sa COA rules po, kahit na pwede yung use of alias, kailangan isumitin nyo pa rin doon sa COA in a sealed envelope yung totoong pangalan. At yan ay hindi ginawa ni Sara Duterte at Office of the Vice President. So kung hindi nila ginawa yan, ibig sabihin, peke talaga tong lahat ng mga ito. At wala talaga, there's no such thing, at wala talaga nag-e-exist ng mga taong supposedly pinagbigyan nila nitong mga confidential funds. And you still have to justify kung saan ginamit yan, kung paanong intelligence gathering in a sealed envelope. Question, ginawa mo ba yan, Sara? Ginawa ba yan ng Office of the Vice President? Hindi. Sinichirya nyo lang yung pera ng taong bayan. Pagkatapos, ayaw ninyo i-justify kung saan nyo talaga dinala. Alam mo, Attorney Dino, ang masasabi ko lang sa mga kababayan nating mga ordinaryong mamamayan katulad namin, pumunta ka nga lang sa Zumbahan sa barangay, kumain ka ng pa-lunch nila na worth 100 pesos, papapirmahin ka pa. Wow. Ang attendance ng full name mo, signature mo, magbibigay ka pa ng valid ID. Kasi ganun tayo mag-document ng mga ginagastos ng gobyerno. Yun nga lang 100 pesos, dinodocument natin. Paano pa kaya yung bilyon-bilyon na pera ng taong bayan? At di na Diba? tayo lalayo. Napakahirap ng para sa isang ordinaryong mamamayan na kumuha ng ayuda na yan. Diba? Nadating pa nga sa punto na wala ka sa master list, wala kang matatanggap. Dapat ganyan. So sa mga pangkaraniwang mamamayan, gaya sinasabi mo, Cheska, hirap na hirap tayong ma-access yung rekurso ng pamahalaan. Tama. Pero sa kanila, pinapapak lang ng ganyan. Parang, di ba? Naman, gising naman tayo. Gising na. Kaya grabe yung yung kasinungalingan doon sa troll machine na cleared na daw ng COA. Hindi cleared ng COA yung Office of the Vice President May Sumulat, instance, diba? Oo, sumulat. Tsaka actually point out ni dating COA Commissioner Heidi Mendoza. Nakita niyo ba yung bagong lumabas ngayon, no? Na nakakangamba yung financial statements ng Office of the Vice President. Yung liabilities, Oo, kasi grabe. dumami at Oo. lumobo
ang liabilities, Grabe, liability. no? So, ibig sabihin yung mga Sus, booking Mario ninyo Jose. dyan, nilalagay ninyo sa liabilities, parang ang dami-dami ng utang kasi hindi ninyo ma-justify kung saan nyo kinukuha yung pera at saan nyo ginagastos yung pera, no? So, hindi ganyan yung nakaraang Vice President, Ngayon, Parang 199 million ba yun? Nakita ko parang ang daming zeros eh. Oo, lumobo Grabe. yung liabilities. Ano bang ginawa yung nagkagastosan? Di ba, spare tire, sabi mo, di ba? Bakit noon naman, mas marami mga programa yung Office of the Vice President at almost half the budget of yours, pero wala kami makita mga programa. Ang dami mga programa noong nakaraang administrasyon. Lalayo pa tayo. Alam yung pinakamalaking liability ng Office of the Vice President ngayon ay yung Vice President yata mismo. Siya yung Baka yun, baka Baka binuhat. nilagay sa balance sheet. Baka nilagay sa balance sheet yung President. nakakapita. Pwede ka na sa kabila. Yung mga matatanda. Parang ganun yung trip nila eh. Baka nailagay na. Ang pinakamalaki liability ay yung... Pero alam mo, ang dami-dami kasing nung nakaraang administrasyon, nung panahon ni Rodrigo Duterte, ang daming korupsyon, di ba? Andyan yung Farmally scandal, nung nagkaroon tayo ng pinakamalalang krisis sa balat ng lupa na kinaharap ng modern generation, ninanakawan pala tayo, no? Pero ang dami, hindi na naman napanagot. By the way, walang napanagot dyan sa Hanggang Farmally ngayon, yeah. scandal na yan, hanggang ngayon, di ba? Nangyari na rin sa Napoli scandal, na niloko-loko tayo hanggang ngayon, di ba? Halos walang napanagot dyan sa Napoli scandal. Paulit-ulit na lang yung korupsyon dito sa bansang ito, pero hindi napapanagot yung mga makapangyarihan. Kaya nagiging cool di ba? Nagiging cool, no? Ang nagiging mentalidad, unahan na lang sa pagkuha ng pera, parang parang bobo at tanga ka pa kung hindi ka magnakaw. Kasi hindi ka naman mapapanagot Di ba? Parang ganun nangyari. So, ang laki ng insentibo para magnakaw. Kailan kaya natin mapapanagot yung mga tiwaling opisyal? And napakalinaw sa akin na si Sara Duterte, ang tagal-tagal nang hindi napapanagot. Lagi ko nga sinasabi, nanapak na yun ng sheriff. Di ba? Hindi nga na-disbar. Yung iba may sasabihin lang ng konti, meron ng petition for contempt sa Supreme Court. Tanong ko nga eh. Sino ba yun? Kaya tahimik ako eh. Kasi may demo question na 6 months. Pag-anniversary na yun, Kaya nag-like ako sa mga Supreme Court ngayon eh. Pag may like. Tingnan niyo naman, no? Wala akong content. I respect you. Pero anong tingin mo sa yung mga Duterte camp? Pumunta na naman sa Supreme Court. Hihingi na naman na anong pasa natin dyan? Well, ako lagi ko naman sinasabi na the Supreme Court is a human institution. They've committed a mistake before. Nagkamali sila. Napakalinaw na hindi mo pwedeng i-impose yung isang rules na hindi naman nag-e-exist. Napakalinaw na supposedly domain ng House of Representatives, sa co-equal branch of the Supreme Court, itong impeachment at ng Senado. No? Ang tinatawag namin dyan sa systems of checks and balances natin ay sila ay supreme in their own sphere. So hindi dapat nakialam yung Supreme Court dyan. No? At ang prescribe ng Supreme Court doon sa desisyon niya is kailangan daw may due process doon sa House pa lang. Ngayon binibigyan ng due process itong si Sara Duterte. Ayaw niya. Ayaw naman. Ayaw namang sumipot, no? So ang linaw sa akin, kailangan mapanagot, hindi pwedeng nananapak na sheriff, hindi pwedeng sinasabi ni Arthur Las Cañas sa pinagpatuloy niya yung malawak kapatayan sa Davao, hindi pwedeng sinisisirin pera ng bayan, at lalong hindi pwede yung nag-threaten ka at nag-hire ka ng assassin laban sa Pangulo at lalayo mo yung procurement sa DepEd habang may educational crisis. Di ba? Walang konsensya. Kailan mapapanagot si Sara Duterte? Papayag ba tayo na isa na naman itong Napoli scandal, isa na naman itong Farmally scandal, at again, itong confidential funds, walang mananagot? Pwede ba yun? Impunity, no? Impunity. Grabe yung Ang hindi culture of pwede, hindi impunity. tayo mag-break. So, magta-transition muna tayo. Oo. So, di ba, ayaw natin ng chinichichirya ang pera ng taong bayan.